Sa pagpapatuloy ng investigasyon sa pagkamatay ng isang grade 12 student sa Basista, Pangasinan, mahigit 40 construction worker ang isinailalim sa swabbing. Hinala ng pamilya ng biktima, isa sa mga construction worker ang nasa likod ng krimen. Makibalita tayo kay CJ Turida ng GMA Dagupan. Asphyxia by drowning. So yun po ang cause of death niya. Ngunit meron siyang na-notice na contusion dito sa may abdominal area. Yan ang resulta ng autopsy sa bangkay ng 17 taong gulang na si Joanna Rose na natagpuang patay at walang damit pang itaas sa barangay Mapolo-Polo sa Basista, Pangasinan noong Sabado. Hinala ng ama ng biktima, mga trabahador sa isang construction site sa lugar ang nasa likod ng krimen. Oo, madam. Kursunada, 2 tao daw ang kumuha ng number niya doon. Gumawa sa kanya. Patman, siya, mahuli na siya. O sumuko. Inimbitahan na ng pulisya ang mahigit 40 construction worker sa lugar. Actually, ang number po nila is 45. So lahat po ng 45 na yun ay ating inimbestigahan. Tinanong-tanong lang po namin sila. And yung tinatawag nilang buccal swabbing. Bumuo na rin ng composite team ang PNP, NBI at CIDG para sa investigasyon sa pagkamatay ng biktima. Nagipag-ugnayan na rin daw ang mga otoridad sa pamunuan ng paaralang pinapasukan ng Dalagita. Sabi naman ng 4 na estudyante, pumasok. Yung 2 bata na close friend niya, sabi nila, hindi pumasok ng Huwebes. Ni-establish natin kung talagang kailan pinatay. Kung pinatay siya ng Miyerkules, ito ay rape to. Karumal-dumal na pagkamatay ng bata. Ni-rape na, pinatay pa, tinapon pa. CJ Turida, Nagbabalita, Pilipinas.